Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay ng bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinakainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila ay sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Para po bigyan tayo ng konteksto sa ating ebanghelyong narinig, no? Para mas maintindihan natin ang kwento ng ebanghelyo, atras tayo ng kaunti. Atras tayo ng kaunti kung ano ba ang nangyari bago ang kwento natin sa gabing ito. No? Bago nangyari ang kwento ngayon, pinakain ni Jesus ang libo-libong tao. Ilang libo yung pinakain ni Jesus kung natatandaan nyo pa? Yan, 5,000. Paano pinakain ni Jesus ang 5,000? Hello? Yan, pinarami niya ang tinapay at isda. Oh, marami ang nakakain. Sabi pa nga sa kwento, may lumabis pa. 'Di ba? Ilang basket ang napuno? 12 bakol. Buti na lang alam nyo, walang Pinoy doon. Alam nyo nang bakit? Kasi walang matitira. Alam nating isa-sharon yan ng Pinoy. Tama? Ay, walang basket mapupuno. No, alam mo naman ang Pinoy no? Nabusog na, gusto may balot pa, no? Napakain ni Jesus 5,000 tao sa pamamagitan ng pagpaparami ng isda at tinapay. At hindi lang yan, pagkatapos nun, nakita si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Yan ang mga kaganapan bago ang kwento natin sa gabing ito. Kaya nga, ngayong gabi, sa kwento natin ngayon, maraming tao ang
humahabol kay Jesus. Maraming tao ang sumunod kay Jesus. Maraming tao ang naghanap kay Jesus. Naghanap. Bakit? Hello. Bakit nila hinahanap si Jesus? Bakit nila sinusundan si Jesus? Kasi sila ay nabusog. Sila'y may nakuha kay Jesus. Sila'y may napala kay Jesus. Ganyan ang tao di ba? Alam mo ang tao, kapag meron kang mapapala sa isang tao, doon pupunta. Tama? Hello. 'Di ba? Kung saan may bigayan, doon sila. Tama? Kapag merong mapapala, doon naman sila. Tama? Nakatanggap ka na ba? Kanino ka? Ayun, 'di ba? Yan ang tanong ngayon no? Ang daming bigayan, 'di ba? Tayo naman punta doon, punta dito, no? Yung mga nakakatanggap diyan, baka naman. Ganyan ang tao. Parang yung mga taong nag-ahabol kay Jesus, meron lang silang napala. Nabusog sila Pero, alam lahat ito ni Jesus. Alam niya kung bakit ang mga tao'y humahabol sa Kanya. Alam ni Jesus kung bakit ang mga tao sumusunod sa Kanya. Alam ni Jesus ang pakay ng mga tao. At alam ni Jesus ang gusto ng tao. Kaya nga alam niya kung ba't ka nagsisimba. Alam niya kung bakit ka nandito. Yung hindi ka naman talaga nagsisimba, bigla ka napasimba, ay, alam ni Jesus yan. Alam ni Jesus yan. No po? Yung alam mong hindi ka naman talaga nagdadasal, bigla ka napadasal, ay, alam ni Jesus yan. Anong dahilan? Mayroong hihingin. Mayroong gusto. Mayroong pakay. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa mga tao, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ayun. Sa makatuwid, parang sinopla sila ni Jesus. Parang sinasabi sa kanila Jesus, kaya ka lang naman sumusunod kasi may gusto ka. Kaya ka lang naman sumusunod sa akin kasi nabusog kita. Para bang gano'n, no? Yung ayaw na magtrabaho, gusto na lang humingi. Ayaw na magbanat ng buto, gusto na lang mabusog. Yan, ganyan ang ginawa ng mga tao. Kaya nga ang dagdag pa ni Jesus, sabi niya, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang pagsumikapan ninyo ay hindi ang pagkaing pansamantala. Hindi ang pagkaing nasisira, kundi ang pagkaing magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi ni Jesus. Alam mo naman ang mga tao, kapag may nabibigay, ayaw nang magtrabaho. Tama? Yan. No? Gusto na lang humingi. Kung pwedeng may makuha na lang, ayaw nang magbanat ng buto. Kaya nga, di ba, yung ibang nagdadasal sila, sana pumasa sila sa board exam. Ayaw mag-aral. Sana may pambayad ng kuryente. Ayaw magbanat ng buto. Sana yumaman. Ayaw magtrabaho. Hello. Kaya maganda, no? Tingnan natin yung mga hinihingi natin. Ito ba'y pansamantala o magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan? Huling-huli ni Jesus ang nasa loob ng mga tao na humahabol sa Kanya at sumusunod. Kaya nga sabi, gumawa kayo para magkaroon ng pagkaing magbibigay ng buhay na walang hanggan. Para bang sinasabi ni Jesus, ang hanapin ng tao ay hindi ang pansamantala. Hanapin mo yung
pangmatagalan. Kung humihiling ka sa Diyos na sana makabayad ka ng kuryente, di ba? May ganyan sa atin, no? Oh, sana Lord, bayaran na ng kuryente, katapusan na, puputulan na ako. Ay, wag lang yan ang hilingin mo. Anong hilingin mo? Sipag. Kasi kung meron kang sipag, may pambayad ka ng kuryente. Hindi lang panandalian, kundi pangmatagalan. Yung hinihiling mo na sana pumasa sa exam, ang hilingin mo, sana bigyan ka ng sipag, talino, runong at galing. Kasi yung pagpasa, one time lang yan. Sa susunod na exam, hihiling ka na naman. Hilingin mo yung pangmatagalan, yung maghahatid sa'yo sa mas matagal, yung magagamit mo ng mas matagal at mas mahabang panahon. Ito yung hamon ni Jesus. Ang dumating tayo sa punto na ang hanapin natin ay ang hindi mga pansamantala, kundi kung ano ang pangmatagalan, pangbuhay na walang hanggan. Alam ko po, sa hirap ng buhay ngayon, marami sa atin gagawin ang lahat para lang mabuhay. Kahit pa masama, gagawin, basta lang makakain. Bakit? Pansamantalang gutom ang tinitignan. Ang hindi niisip, yung kabusugang magdadala sa buhay na walang hanggan. Talagang ganun. Ang hirap ng buhay, pero ang dapat nating pinagtutuunan ng pansin, ang dapat nating pinagtutuunan at binibigyan ng pansin yung ano yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang buhay hindi lang para sa ating mga pangangailangan. Ulitin ko po, ang buhay hindi lang para sa ating mga pangangailangan. May iba na buhay para lang kumain, na buhay para lang magbayad ng bills, na buhay para lang sa mga pangangailangan. Hindi lang yan ang buhay. Ang buhay ay kailangan yung makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yan ang mas kailangan sa buhay. At yan ang mas dapat nating hinahangad. Amen? Amen. Nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga nag-sponsor, nagpadala para sila'y magbigay ng tulong sa ating ginagawang araw-araw na katisismo sa mga bata at pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na Inang Soledad. Maraming salamat po sa mga nais pa na mag-sponsor po. Bukas pa po, magpadala lang po kayo at makipag-usap lang po sa ating parokya, sa ating opisina. At bukas pa po, araw-araw po ito hanggang katapusan ng Mayo. Araw-araw, pinapakain at tinuturuan natin ng katisismo ang mga bata. At pagkatapos noon, ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Inang Soledad. Muli, maraming salamat po sa lahat ng sponsors at donors. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.